Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Love the Lord. Love the Lord, oh my soul. Love the Lord, oh my soul. And all that is within me, love His holy name. Serve the Lord. Serve the Lord, oh my soul. Serve the Lord, oh my soul. And all that is within me, serve His holy name. Trust the Lord. Trust the Lord, oh my soul. Trust the Lord, oh my soul. And all that is within me, trust His holy name. Thank the Lord. Thank the Lord, oh my soul. Thank the Lord, oh my soul. And all that is within me, thank His holy name. And now let us sing. Praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. And all that is within me, praise His holy name. And all that is within me,
of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai. Here come God Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of thy name, El Shaddai, El Shaddai. Here come God Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai. I will praise you till I die. El Shaddai. Dakilang El Shaddai, Ama naming nasa langit, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos na nagmamahal sa amin sa lahat ng panahon. Salamat Ama sa biyaya ng kaligtasan na kalugod po sa amin sa pamamagitan ng buktong mong anak na si Jesucristong ibinigay sa amin at nag-alay ng kanyang buhay para sa aming katubusan. Salamat Panginoong Hesus sa tapat mong pagmamahal. Ni ang buhay mo ay hindi mo ipinagkait, inialay mo para sa aming kaligtasan. Salamat Panginoon. Narito kami o Diyos lumalapit sa trono ng iyong biyaya at habag upang ang buhay na kaloob mo po sa amin sa pamamagitan ng iyong ginawang pagliligtas ay buhay na maialay namin sa iyo, buhay na mailapit namin sa iyo upang ikaw ay aming mapapurihan at mapag-alayan ng pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Marapati mo nawa Ama ng aming mga pagsamba sa dako na to ay maging kalugod-lugod sa iyo, maging katanggap-tanggap sa iyo, maging kaaliwan at kagalakan ng puso mo. Dalangin namin o Diyos na muli sa hapon po nito sa aming pagtitipon dakilang Diyos, patuloy kang mangusap sa amin. Iparanas mo sa amin ang pagmamahal mo o Diyos. Iparanas mo po sa amin o Diyos ang lahat mong pangako ay magkaroon ng katuparan, maging katotohanan o Diyos sa buhay po namin. Salamat dakilang Ama naming nasa langit. Maraming salamat. Patuloy ka amang mangusap sa iyong mga anak at kami ay makikinig sa iyo sa ngalan ng Panginoong Hesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, hallelujah.
takpan at ginawa. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na. Aming lakas at pag-asa. Hallelujah, 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 Purihin ang Panginoon. At ang mabuting balita ay ating tunghayan mula sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesus ayon kay San Marcos. Kabanata ay 6, simula mga talata 30 hanggang sa susunod na mga talata. Bumalik kay Jesus ang mga apostol at iniulat ang lahat ng kanilang naisagawa at naituro. Napakaraming taong dumarating at umaalis, anupat hindi na makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Kaya't sinabi niya sa mga ito, magtungo tayo sa isang ilang na puok upang makalayo sa karamihan at makapagpahinga kayo ng kaunti. Umalis silang lulan ng bangka at nagpunta nga sa isang ilang na dako. Ngunit maraming nakakita sa kanilang pag-alis at nakilala sila. Kaya mula sa lahat ng bayan ang mga tao'y patakbong, tumungo sa dakong pupuntahan ni na Jesus at nauna pang dumating doon kaysa kanila. Paglunsad ni Jesus, nakita niya ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol. At sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Nang dapit hapon na, lumapit sa kanya ang mga alagad at sinabi, ilang ang puok na ito at malapit nang lumubog ang araw. Payaunin na po ninyo ang mga tao sa mga karatig nayon at bayan upang makabili ng pagkain. Ngunit sinabi niya, kayo ang magbibigay sa kanila ng makakain. Bibili po ba kami ng halagang 200 dinaryong tinapay upang ipakain sa kanila? Tanong ng mga alagad. Ilan ba ang dala ninyong tinapay? Tingnan nga ninyo, wika niya. Pagkatapos tingnan ay kanilang sinabi, 5 po at 2 isda. Iniutos ni Jesus na ang lahat ay maupo ng pulupulutong sa damuhan. Kaya naupo sila ng mandamandaan at 50. Kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso niya ang mga tinapay at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. At pinaghati-hati niya ang 2 isda at ipinamahagi rin. Ang lahat ay nakakain at nabusog. Nang tipunin ng mga alagad ang lumabis na pira-pirasong tinapay at isda, nakapuno sila ng 12 bakol. Sa mga nagsikain, 5,000 ang mga lalaki. Ito po ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin natin ang Panginoon sa kanyang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, ngayon at magpakailan paman. Hallelujah. Naniniwala ba kayong kaya kayong busugin ng Diyos? Sa lahat ng inyong pangangailangan, kaya kayong ipagkaloob sa inyo ng Diyos? Sinong naniniwala? Ayan, lahat ng naniniwala pwede nang maupo.
Muli po, isang mapagpala at magandang hapon po sa inyong lahat. Kamusta na po kayo? Yes, happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapa ang kalooban, maginhawa at matagumpay. Purihin natin ang Diyos, ang tanging Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang makakapagkaloob ng lahat ng iyan. Amen? Happy Valentine po sa inyong lahat. May puso ba kayo? Anong laman ng pusong iyan? Pag-ibig ba ang laman yan? Amen. Dito po sa Ebanghelyo po natin ngayon ay may mga taong nakaranas ng himala ng ating Panginoong Hesukristo. Naranasan nilang himala na kung saan ang himala pong iyan ay sa pamamagitan ng 5 tinapay at 2 isda. Ang napakaraming tao nung sandali na yan ay nabusog. Amen? Napakain po ang lahat, mga kapatid, sa ating Panginoong Hesus. Ngayon po, sino po yung mga taong nakaranas niyan? Sino yung mga taong nakaranas nung sandali na yan ng himala na ginawa ng Panginoong Hesus? Sila po yung mga tao na kung saan ay naruroon sa ilang. Sila yung mga taong nadatnan ni Hesus doon sa ilang na pupuntahan ng ating Panginoong Hesukristo. Bakit sila naroon? Kasi, kaya sila naroon para katagpuin ang ating Panginoong Hesukristo. Amen? Nung malaman nila na ang Panginoong Hesus ay papunta sa lugar na yon, ang mga taong iyon ay patakbong pumunta sa lugar na yon para katagpuin ang ating Panginoong Hesukristo. Amen? Kayo po ba ay nakaranas ng makipagtagpo? Sino na po dito nakaranas makipagtagpo? Kahapon wala kayong katagpo? Ito po sila, yung mga tao na to na nakaranas po ng himala ng Panginoong Hesus, ito po yung mga taong kinatagpo ang Panginoon doon sa ilang. Amen? Kayo po ba may tagpuan ng Panginoong Hesus? Sino po dito may tagpuan sila ng Panginoong Hesukristo? Saan nyo siya kinakatagpo? Dito sa Saikong, pag-araw ng linggo. Amen? Maliban po doon, may tagpuan pa ba kayo ng Panginoon? Saan nyo siya kinakatagpo? Sa simbahan. Maliban sa simbahan, meron pa ba kayong tagpuan ng Panginoon? Ayan. Saan? Ayan. Sa ating mga prayer time. Amen. Yung ating prayer time po, yung oras ng ating pananalangin, isa po yan na kung saan ay lugar na kung saan ay magiging tagpuan natin ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Kagaya nito, prayer meeting, kapag araw ng linggo, ito yung tagpuan nyo ng Panginoon, yung lugar pong ito. Amen? Sa araw ng Huwebes, sinong gustong katagpuin ng Panginoong Hesus sa lugar na ito? Ang lahat ng makikipagtagpo sa Panginoon sa araw ng Huwebes, February 19 po, lahat ng kahilingan niya ibibigay ng Diyos. Amen. Lalo na kapag may akay. Amen. Doble po. Ang tanong ko ulit, naranasan nyo na ba makipagtagpo? Amen.
Kung kayo po ay may katagpo, anong ginagawa ninyo? Kasi dito po, nais ko pong matanaw natin, kanino nahabag ang Panginoong Hesus? Ang Panginoong Hesus ay nahabag doon sa mga taong naghihintay sa Kanya. Naghihintay sa Kanya sa mga taong nadatnan ng ating Panginoong Hesus. Amen? Kaya kung ikaw ay may katagpo, darating ka ba ng late? Kung ang prayer time mo, ang tagpuan nyo ng Panginoong Hesus ay ang prayer time mo ay halimbawa madaling araw, alas 4 ng umaga. Di po ba? Halimbawa, alas 4 ng umaga. Dapat gigising ka, hindi alas 5. Di po ba? Kasi kapag gumising ka ng 5 o'clock, late na po yon. Amen? Dito po, nahabag ang Panginoon sa mga naghihintay sa Kanya. Hindi sinabi sa mga late. Kundi nahabag siya sa mga dinatnan niya. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas na papuri po sa Diyos. Dati, may tagpuan kami ng aking sister wife. Nung magkasintahan pa lang kami. Ngayon, siya'y galing sa school, ako naman ay aantayin ko siya doon sa tagpuan namin para ihatid sa kanila. Ayan. Kaya sinisikap ko, lagi akong una. Lagi akong una sa tagpuan namin. Kaya kapag ako naruruna sa tagpuan namin at nakikita niya, parating pa lang nakangiti na. At pag nagtagpo kami, may yakap na, may halik pa. Isang araw, usapan po namin, isang araw, magkikita kami doon sa tagpuan namin para na kung saan ay malapit yun sa sakayan kasi ng jeep papunta na sa kanila. Para maihatid ko siya. Kaso lang, late ako. Nahuli ako ng dating. Hindi basta late. Talagang late na late po talaga. Ngayon, malayo pa lang, natatanaw ko na siya doon sa tagpuan namin. Nakasimangot. Yun nga lang, nung nagtagpo na kami, yung dating yakap at halik, wala na. Sabi ko, ang hirap pala pag late, walang biyaya. Amen. Kaya kapag kayo nakipagtagpo kay Lord, sa oras ng tagpuan nyo, dapat naroroon ka. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Malakas na papuri po sa Diyos. Hallelujah. Bakit nahabag ang Panginoon sa mga tao na kung saan nadatnan niya roon? Kaya sa nahabag, kasi ang sabi niya, para sila mga tupang walang pastol. Tupang walang pastol. Mga kapatid sa Panginoong Hesus, ang tanging tupang naliligaw sa isang ilang na lugar o isang mapanganib na lugar ay tupang walang pastol. Amen? Tupa lamang na walang pastol ang nakakarating sa isang ilang na lugar ng kawalan, lugar na mapanganib na maaring ikakapahamak ng tupa. Mga kapatid, ang nakaliligaw lang dyan sa ganong lugar na tupa ay ang tupang walang pastol. Amen. Dito po sa atin pong binasa, ang Panginoong Hesus ay papunta rin sila doon ng kanyang mga alagad sa lugar na iyon, sa isang ilang na lugar. Amen? Pero ano ang kaibahan ng mga alagad at ng mga taong dinatnan ng Panginoong Hesus doon sa ilang na lugar? Ang kaibahan nila ay ganito.
ang mga alagad ay pumunta doon sa ilang na lugar na kasama ang ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi po, si Kristo ang mabuting pastol. Amen? Hindi sila pumunta sa lugar na iyon na wala silang kasamang pastol. Amen? Bagkus kasama nila ang ating Panginoong Hesukristo. Ilang na lugar, ilang na mapanganib, ilang lugar ng kawalan, pero doon sila dinala ng Panginoong Hesus para sila makapagpahinga. Amen. Paano sila makapagpahinga doon sa lugar na mapanganib? Di ba mag-aalala ka? Pero dahil po si Kristo ang kanilang kasama papunta sa lugar na yon, alam ng Panginoong Hesukristo kung paano sila ingatan at iligtas sa anumang panganib mayroon sa lugar na iyon. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo na alam po natin kapag si Kristo ang kasama nila at nasa kalinga sila ng Panginoong Hesus, hindi sila pababayaan. Amen? Tiyak ang kanilang kaligtasan. Purihin natin ang Panginoong Hesus. Ang mga tao, nung sandali po na yan na pumunta po doon sa ilang, mga kapatid, ay lugar na mapanganib, lugar na kung saan ay, sabi nga po, mapanganib yung lugar na iyon. Amen? Ang sabi ng Panginoong Hesus, para sila mga tupang walang pastol. Bakit sila napunta doon? Ano o sino ang dahilan bakit sila naparoon? Amen? Napunta po sila roon. Hindi nila kasama si Jesus. Amen? Si Jesus kasama ng mga alagad bilang pastol. Nung sandali po na yan, papunta po doon sa ilang na lugar. Pero itong mga tao po na to, nandadatnan ng Panginoong Hesus, sabi po, para sila mga tupang walang pastol. Amen? Pero parang pag sinabing parang tupang walang pastol, sabi ng Panginoong Hesus, walang nangangalaga po sa kanila. Yung kanilang pinuntahan, isang mapanganib na lugar. Pero tingnan nyo po, bakit sila napunta doon? Dahil sa lugar na yon, gusto nilang katagpuin ang ating Panginoong Hesukristo. Gusto nilang katagpuin ang ating Panginoong Hesus. Si Jesus ang dahilan kaya sila nakarating sa lugar na iyon. Bakit kayo nakarating sa lugar na ito? Sino ang dahilan? Ang Panginoon ang dahilan. Kaya tayo naririto ngayon. Ganon din po sila. Ganon din po sila. Nakarating sila sa lugar na yon, mga kapatid, sa Panginoong Hesus, na kung saan ang tanging dahilan ay ang ating Panginoong Hesukristo. Pero sa punto pong ito, matatanaw po natin, para lang makatagpo nila sa Jesus sa lugar na iyon, ang sabi po diyan, nauna pa silang dumating kaysa ating Panginoong Hesukristo. Nung sandali na yan, sa dako po ito. Nauna pa silang dumating. Matatanaw po nating ito, na yung mga tao pong iyon, alang-alang kay sa Panginoong Hesus, sinuong nila yung panganib. Mapanganib yung lugar na pupuntahan nila. Kaya sabi ng Panginoong Hesus, kung may pasto lang ang isang tupa, hindi siya dadalhin sa lugar na mapanganib. Amen? Tupa lang na walang pastol ang nasusuong sa ganitong lugar na mapanganib. Pero diyan natin makita, mga kapatid, alang-alang na kung saan nais nilang makasama ang ating Panginoon Kristo kahit mapanganib na lugar, sinuong ng mga taong ito. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Malakas na papuri para sa ating Panginoong Hesukristo. Nauna pa silang dumating. Nauna pa silang dumating sa ating Panginoong Hesus. Ang sabi po diyan, nung makita nila ang Panginoong Hesus at ang mga alagad na papunta sa isang ilang na lugar, ang mga tao'y patakbo
na tumungo sa lugar na pupuntahan ni Jesus. Patakbo na pupunta. Amen? Namuhunan ng lakas para lang makarating doon sa gawain, sa ilang napupuntahan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Namuhunan ng panahon para lang marating yung lugar na kung saan makakatagpo niya ang ating Panginoong Hesukristo. Ang Panginoong Jesus nung pumunta roon, tumakbo ba? Naglakad ba? Nakasakay sa bangka. Amen? Nakasakay sila sa bangka, yung mga tao patakbo. Sabi ko, wala kayang pamasahe itong mga to? Ano? Baka walang pambayad sa bangka ito, kaya naglakad na lang, patakbo na lang. Di po ba? Pero mga kapatid, sa ating Panginoong Hesukristo, diyan po natin makikita, marami sa atin ngayon, tingnan niyo po, ang layo ng saykong, ang mahal ng pamasahe. Kaya maraming hindi na nakakarating dito. Gusto doon na lang sa Central. Tingnan mo, pupunta ka sa Central. Minsan matutukso ka magsugal. Gastos din kaya yun. Di ba? Minsan maawitan ka pang bumili nang itatagay nyo. Gastos din kaya yun. Amen? Na kung saan mga kapatid sa ating Panginoong Hesukristo, dito po makikita po natin yung mga tao po na to kahit mapanganib, kahit lugar ng kawalan, biro mo iiwan nila yung lugar na andoon lahat ng kanilang pangangailangan, nasa bayan ka na, andoon lahat ng pagkain na mabibili mo, pupunta ka sa lugar na kung saan alam mo na wala doon ang lahat mong pangangailangan, pero dahil alang-alang kay Kristo, kaya nilang iwan ang mga bagay na yan, makasama lang si Kristo sa kanilang buhay. Kahit maging kawalan sa kanila yung mga bagay sa lugar na kanilang iniwan, ang mahalaga sa kanila, makasama ang ating Panginoong Hesukristo sa lugar na pupuntahan ng ating Panginoong Jesus. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesus. Sana ganito tayo. Amen? Huwag nating panghinayangan kung ano ang mawawala po sa atin. Ang mahalaga, makasama mo ang ating Panginoong Hesukristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesus. Handa ba kayong mawalan dahil lang kay Kristo? Kung handa kayong mawalan dahil sa ating Panginoong Hesukristo, ang lahat ng mawawala sa inyo, kayang ibalik ni Kristong higit pa riyan. Higit pa riyan, mga kapatid. Kapag siya ang ating miniting, makasama at inuuna sa buhay po natin. Amen? Palakpakan, papurihan natin ang ating Panginoong Jesus. Nung oras na yan, nung makita sila ng ating Panginoong Jesus, ang ginawa ng Panginoong Jesus nung sandali na yan, ang plano ng Panginoong Jesucristo, pupunta sila sa lugar na iyon para makapagpahinga. Amen? Lumayo na sila sa maraming tao para makapagpahinga. Subalit nung makita sila ng Panginoong Jesus, ang sabi po diyan, tinuruan sila ng ating Panginoong Hesukristo. Sa iba po na kung saan bahagi ng mabuting balita, ang sabi po diyan, tinuruan sila at pinagaling sa taglay nilang karamdaman. Amen? Tinuruan at pinagaling. Ano kaya itinuro ng Panginoon? Ano kaya itinuro sa kanila ng Panginoong Jesus? Kanina po, may itinuro ba sa ating kanina si Father? Anong itinuro ni Father? Ha? Kanina, sinasabi ni Father kung ano yung diwa mayroon sa batas na itinuturo ng Panginoong Jesus. Na naparito siya, hindi lamang pawalang bisa po iyon, kundi ituro at ganapin. Ipinapakita po dyan, mga kapatid, sinabi ni Father kanina na ang salita po ng Diyos, ang linalaman, mga kapatid, ang kahulugan ay pagmamahal at ang espiritong taglay nito ay pag-ibig pa din. Pag-ibig pa din. Amen? Na iyon ang itinuturo ng ating Panginoon sa mga tao nung sandali po na yan. Yung salita na to na kung saan nagpapakdama ng pagmamahal ng Diyos, naglalaman ng pagmamahal ng Diyos para sa atin lahat, para sa mga taong kumatagpo sa Kanya, yung salita ng Diyos na kung saan ay
naglalagay sa puso ng tao ng patunay na pananalig po sa Diyos at nagdadala sa tao ng pag-asa, mga kapatid, yun ang itinuturo ng ating Panginoong Hesukristo sa mga taong kumatagpo sa ating Panginoong Hesus. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Malakas na papuri para sa ating Panginoong Hesukristo. Yun po yung kanilang pinakinggan. Yun ang itinuro sa kanila ng ating Panginoong Hesukristo. Sa lugar po na iyon na kanilang kinaroroonan, mga kapatid, may problema doon. May problema nung sandali sa lugar na iyon. At sino yung nakakakita ng mga problema nung oras na yan? Yung mga alagad. Amen? Natatanaw ng mga alagad nung sandali na yan, ang sabi po, dumidilim na. Malapit ng maggabi, malapit ng dumilim, ang sabi ng mga alagad nung sandali na yan. Natatanaw nila kung ano yung mga problema nung sandali sa lugar po na yan. Kayo po ba may nakikitang kadiliman sa buhay nyo? Sino po nakakakita ng kadiliman sa buhay niya? Tumingin lang kayo sa harapan. Palakpakan natin ang Panginoong Hesus. Makakakita at makakasumpong din kayo ng liwanag. Amen? Dahil buhat dito sa harapan, ang salita ng Diyos ang nagbibigay liwanag, mga kapatid. Amen? Kaya sinasabi ko sa inyo, tumingin lang kayo sa harapan para makalimutan nyo muna yung cellphone nyo. Sabi ni Father. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesus. Hallelujah, glory to God. Dilim, na kung saan nakikita nila na dumidilim na minsan sa buhay natin may mga kadilimang dumarating. Kadiliman ng kawalan at yun ang mayroon sa kanila nung sandali na yan. Yung mga alalahanin, yung mga suliranin, mayroon nung sandali po na yan. Yun ang natatanaw ng mga alagad. Amen? Sa lugar na yon, yun ang kanilang natatanaw, mga suliranin na iyon. Ang tanong ko po, dito ba sa lugar na pinagdalahan sa iyo ng ating Panginoong Hesukristo, may natatanaw ka bang suliranin? May mga alalahanin ka bang natatanaw? Anong nakikita mo? Liwanag. Sabi sa inyo eh. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesus. Malakas na papuri para sa ating Panginoong Kristo. Sapagkat ang taong tunay na bukas ang puso niya sa salita ng Diyos ay naliliwanagan ng salita ng Diyos. Hallelujah! Glory to God! Yun po natatanaw nila. Ngayon, anong natatanaw ng mga alagad? Sa suliranin na iyon na kanilang natatanaw doon sa kanilang kinaroroonan. Ang natatanaw po nila, mga kapatid, na dapat nilang gawin nung sandali po na yan ay manangan sa kanilang sariling kapamaraanan. Amen? Manangan sa kanilang sariling kapamaraanan. Minsan, yung ating pananangan sa ating sariling kapamaraanan ay nagiging dahilan para tayo lumayo sa Diyos. Amen. Para tayo lumayo sa Diyos upang hanapin ang katugunan doon sa mga suliranin na atin pong nararanasan sa buhay po natin. At kapag tayo po minsan natutukso na manangan sa ating sariling kapamaraanan, mga kapatid sa Panginoong Hesus, yan minsan ang nagiging dahilan kaya ang tao'y unti-unting napapalayo sa Diyos. Ang sabi nga sa Diyos ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang manangan sa sarili mong karunungan. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Na ang payo po ng mga alagad sa Panginoong Hesus para ang mga taong ito ay huwag magutom. Amen. Para huwag sila mapahamak sa lugar na iyon, ang sabi po ng mga alagad, paalisin mo na. Payaunin mo na. Ang payo ng mga alagad, hayaan mong iwan kanila dito. Amen? Hayaan mo na silang lumayo sa iyo para hanapin ang kanilang pangangailangan. Natatanaw niyo po yung mga payo ng alagad na ito? Na nung sandali po na yan, ang tanging pamamaraan na nakikita nila, ang mga tao'y kinakailangan lumayo kay Jesus.
ang mga tao nung sandali na yan ay umalis sa lugar na kung saan naruroon ang ating Panginoong Hesukristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesus. Hallelujah, glory to God. Tatanawin natin ngayon kung ano po yung tatanawin natin ngayon dito po sa mga taong nakikinig sa pagtuturo ng ating Panginoong Hesukristo, kung ano yung kanilang natatanaw ng oras na iyan. Yung problema bang natatanaw ng mga alagad? Nakikita ba ng mga taong nakikinig ng salita ng Diyos? Pero ando doon yung problemang iyon. Dahil iisang lugar lang ang kanilang kinaroroonan. At isang lugar na kung saan mapanganib, isang lugar ng kawalan, wala silang makakain po doon. Amen? Iisang problema po nila lahat po. Subalit yung problemang natatanaw ng mga alagad ay hindi natatanaw ng mga taong nakikinig ng salita ng Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Ano ang kanilang natatanaw nung sandali na yan? Yung pagmamahal, mayroon si Kristo sa kanila. Yung pagmamahal na itinuturo ni Kristo, yung pagmamahal ng Diyos na itinuturo sa kanila ng ating Panginoong Hesukristo, yun ang kanilang tinatanaw sa ating Panginoong Jesus. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesus. Malakas na papuri para sa ating Panginoong Hesukristo. Ando doon yung problema. Pero hindi problema ang kanilang nakikita. Ang kanilang nakikita nung sandali na yan ay kung gaano sila kamahal ni Kristo. Amen. At yung pagmamahal na natatanaw nila sa ating Panginoong Hesus, yung pagmamahal na iyan na nadarama nila sa ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid, sapat iyan para sa kanila, para na kung saan paniwalaan na sa gitna ng lugar ng kawalan, hindi sila pababayaan ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Hallelujah. Dito po, nung oras na yan, ang ating Panginoong Hesukristo po ay, alam po natin, hindi napapagod sa paggawa ng mabuti. Ang sabi po sa binasa natin, bumalik kay Jesus ang mga apostol at iniulat ang lahat ng kanilang naisagawa at naituro. Napakaraming taong dumarating at umaalis, ano pat hindi na makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Kaya't sinabi niya sa mga ito, magtungo tayo sa isang ilang na puok upang malayo sa karamihan at makapagpahinga kayo ng kaunti. Uulitin ko po yung salitang sinabi niya rito, makapagpahinga kayo ng kaunti. Sino yung nangangailangan ng pahinga? Ang mga alagad. Amen. Ang sabi niya, makapagpahinga kayo ng kaunti. Hindi sinabi ng Panginoong Hesus, makapagpahinga tayo. Amen. Bakit po? Nakikita ng Panginoong Hesus, ang kanyang mga alagad ay napapagod, pero si Kristo hindi napapagod gumawa ng mabuti. Amen. Kaya nung oras na yan, nung nakita niya ang mga tao pong ito, binaliwala ba ng Panginoong Hesus yung mga taong nagbigay sa kanya ng panahon para katagpuin siya doon? Hindi niya iniwasan. Hindi niya nilayuan. Hindi niya sinabi, nung makita niya maraming tao doon, ay sandali lang, iwas tayo, dito sila. Amen? Bagkus anong ginawa ng Panginoon nung sandali na yan? Binigyan sila ng panahon ng ating Panginoong Hesukristo. Na ang sabi nga po sa ibang talata, sa ibang bahagi ng Ebanghelyo, hindi lang nagturo ang Panginoong Hesus, kundi pinagaling pa po sila. Anong laging paanyaya sa atin ng Panginoong Hesus? Ang sabi niya, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal. Amen. Pag sinabi niyang lumapit kayo sa akin, anumang oras na lumapit ka, may oras sa iyo ang ating Panginoong Hesukristo. May panahon sa iyo ang Panginoong Hesus para yung mabuting inaasahan mo sa Kanya ay maipagkaloob sa iyo ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Malakas, malakas na papuri
sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ganon ang ating Panginoong Jesus. Amen. Kaya nung nasabi ko nga doon nung nakaraan sa Macau, na ang sabi nga 'di ba sa Biblia, ang sabi nila sa Biblia ay yung salitang huwag kang matakot ay 365 na beses po inulit-ulit sa Biblia. Kung uunawain natin po kung 165 yan, ibig sabihin yan, araw-araw huwag kang matakot. Bakit araw-araw na hindi ka dapat matakot? Dahil araw-araw, kasama mo siya. Walang araw na iniwan ka ng Diyos. Bakit walang araw na iniwan ka ng Diyos? Kasi ang Diyos laging may panahon para sa ating lahat. May panahon siya para sa iyo, para sa bawat isa po sa atin. Yan ang ating Panginoong Jesucristo. Purihin po natin ang ating Panginoon. Malakas na papuri sa ating buhay at makapangyarihang Diyos. Yung mga tao nung sandali na yan, bakit hindi sila umalis? Sapagkat tiwala sila sa Panginoong Hesus. Sabi ng Panginoon, wag mo silang paalisin. Gabi na, mas delikado. Ang kaaway, narinig niyo po, ay laging nakaabang para lupigin ka, para sirain ka. Laging nakaabang. Amen? Kaya kapag umalis ka sa piling ng Diyos, umalis ka sa kalinga ng Diyos, tudas ka. Amen. Aabangan ka niya. Amen. Naririyan lang po siya. Pero habang naririyan ka sa kalinga ng ating Panginoon, nasa puder ka, kasama mo ang ating Jesucristo, hindi ka niya pwedeng galawin. Purihin natin ang ating Panginoong Hesus. Sabi minsan may isang bata, umiiyak. Umuwi ng bahay, umiiyak yung bata. Sabi ng tatay niya, ba't ka umiiyak? Ang sabi niya, kasi may kaaway ako sa labas. Talo ako kasi malaki siya sa akin. Sabi ng bata. Sabi niya, dapat lumalaban ka, sabi ng tatay niya. Lumaban ako, hindi ko naman kaya, ang laki niya. Sabi ng tatay niya, halika, saan yung kaaway mo? Di lumabas sila, kasama ng bata yung kaaway niya. Sabi ng bata, yun po yung kaaway ko. O di dumaan sila dun sa kaaway. Bumalik na sila, dumaan ulit sa kaaway, hindi sa ginalaw ng kaaway yung bata. Hindi lumabas yung tatay para awayin yung kaaway ng bata. Amen? Kundi ipakita sa bata, kapag ikaw nasa puder ko, walang gagalaw sa iyo. Kapag ako ang kasama mo, hindi ka nila pwedeng saktan. Yan ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Na tila baga sinasabi ng tatay, huwag kang lalayo sa ating tahanan. Huwag kang lalabas sa ating tahanan. Amen? Manatili ka sa paghahari ng iyong magulang. Manatili tayo sa paghahari ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Na ito po ang ating Panginoong Hesus. Mga kapatid sa Panginoong Hesus, huwag mong ipagpalit ang pag-ibig ng Diyos sa iyo sa mga bagay na meron sa mundong ito. Sa mga bagay na nakikita mong maari katugunan ng pangangailangan mo. Amen? Maari katugunan iyan ng mga pangangailangan mo. Pero wag mo dyan ituon ang iyong paningin. Amen? Manatili ka sa pagmamahal ng Diyos. Huwag kang lumayo sa pagmamahal ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen? Hindi ka pababayaan ng Diyos. Mahal tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Walang tao po na kung saan, sabi nga ni Brother Meding, lagi niyang inuulit-ulit, sabi niya hindi siya magsasawa sa sinasabi niya sa kanyang pangangaral na iparating, walang taong naglingkod sa Diyos na pinabayaan ng Diyos. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Mawawalan lang po tayo kapag tayo lumayo sa Diyos. Amen. Dito po, nung hindi lumayo ang mga alagad sa Panginoong Hesus, nung sandali po na yan, makikita po natin, hindi lang yung pangangailangan ng mga tao ang natugunan, pati pangangailangan ng mga alagad nung sandali pong iyan.
ay nagkaroon ng katugunan. Kapatid, sa hapong ito, yung pagbibigay mo ng panahon sa ating Panginoong Hesukristo, hindi maliit na bagay iyan para sa Panginoong Hesus. Yung oras na ibinigay mo para katagpuin siya ngayon sa lugar po na ito, hindi maliit na bagay yan sa Panginoong Hesus. Yan ang lagi niyang pinananabikan sa lugar na ito, ang makita ka lagi dito pag araw ng linggo. Ang makatagpo ka niya dito pag araw ng linggo. Yan ang pinananabikan na makita ng ating Jesucristo. Kung nagbigay ka ng panahon sa Kanya, sa oras na ito, may panahon ang Diyos para ibigay ang kahilingan mo. Tumayo po tayong lahat. Kanina, nung sinasabi po kanina, pinagninilayan ko yung salita, huwag kayong lumayo sa pag-ibig ng Diyos. Huwag niyong ipagpalit ang pagmamahal sa iyo ng Diyos sa mga bagay na pwede maglalayo sa iyo sa Diyos. Sabi ko, Lord, gaano ba kalawak ang pagmamahal mo sa amin? Minsan, may nagtanong kay Lord kung gaano kalawak ang pagmamahal ng Panginoong Hesus. Ang sabi, tinan mo kung paano nakadipa ang Panginoong Hesus na nakapako sa krus, ganun kalawak ang kanyang pagmamahal. Kanina, nung nagninilay ako, ang tanging tugon sa akin, Lord, gaano kalawak ang pagmamahal mo sa akin? Sabi niya, masdan mo ang langit. Masdan mo ang langit. Kung saan umaabot iyan, ganon kalawak ang pagmamahal ko sa iyo. Dahil saan ka man pumaroon, may langit. May langit na nakatunghay sa iyo. May langit na nakikinig sa iyo. May langit na pinagbubuksan ang Diyos para tugunin ang pangangailangan mo. Amen. Amen. Hallelujah. Ang mga taong naruroon na nakipagtagpo sa Panginoong Hesus, mga kagaya natin may pagkukulang. May pagkukulang. Pero dahil nagbigay ng panahon sa Panginoong Hesus, hindi sila binigo ng ating Panginoong Hesukristo. Ano man ang kanilang itinatanaw at inaasahan kapag kinatagpo nila ang Panginoong Hesus sa lugar na yon, lahat yon ipinaranas ng Panginoong Hesus. Ipinagkaloob sa kanila. Ano mang nasa isip mo ngayon, ano mang nais mong hilingin sa Panginoong Hesus, ibibigay ka niya dahil mahal ka ng Diyos. Hindi siya nakatingin ngayon kung gaano ka karumi. Nakatingin ngayon ang Diyos kung paano ka lumapit sa Kanya. Mahal kita, kahit ganyan ka. Mahal kita, kahit makasalanan ka. Ang palad ko'y laging bukas, laging handa at naghihintay sa'yo. Pagbabalik, mahal kita,
ganyan ka. Mahal kita kahit makasalanan ka. Ang palad ko'y laging bukas, Salamat, Panginoon laging Jesus. handa at Salamat, Panginoon Jesus. Salamat. naghihintay sa'yo. Masdan mo, Diyos, ang bawat isa naririto. Mahal kita. Babalik loob sa iyo, lumalapit. Kaya Patuloy na kinakauhawan ka, tatagpuin sa lugar na ito. sa'yo. Masdan mo sila, Ama. Mahal kita. Pag-ibig ko'y Ipagkaloob hindi mo ang kanilang mga kahilingan. magbabago. Abutin mo sila yung pagpahalang kamay, Panginoon Jesus. Karumi at karumi ang iyong sala. Lilinisin ko at babaguhin ang puso mo. Mahal kita kahit ganyan ka. Mahal kita kahit makasalanan ka. Ang palad ko'y laging bukas, laging handa at naghihintay sa'yo. Pagbabalik, mahal kita. Kaya't buhay ko'y nialay sa'yo. Mahal kita. Pag-ibig ko'y hindi magbabago. Kahit gaano karumi at karumi ang iyong sala, lilinisin ko at babaguhin ang puso mo. Salamat, Panginoong Jesus. Salamat. Ipinaparating sa atin ng Panginoong Jesus, gaano man karumi, pinaparating sa atin, hindi kanya pinandidirihan. Kinauuhawan kanyang makasama. Kinauuhawan kanyang mayakap, abutin. Kinauuhawan kanya laging makita sa lugar na ito, sa kabila ng ating mga pagkukulang. Ama naming nasa langit, salamat sa pagmamahal mo. Pagmamahal mo na patuloy nagbibigay sa amin ng pag-asa, kalakasan, na anumang suliranin meron kami sa daigdig po na ito. Alam po namin, dahil sa iyong pagmamahal, mapagtatagumpayan po namin. Na ano pa mang suliranin mayroon po sa daigdig po na ito, dahil sa iyong pagmamahal, higit pa riyan ang inilalaan mo sa amin. Higit pa, O Diyos, na kabutihan, mga pagpapala ang inilalaan mo po sa amin. Salamat, Panginoong Jesus. Salamat.
dumadalangin po kami sa taglay na karumihan ng puso ng bawat isa po sa amin. Linisin mo kami, Panginoong Hesus. Linisin mo kami sa aming kasalanan. Linisin mo kami sa aming karumihan. Ugasan kami smita ng banal mong dugo. Panginoong Hesus, dalangin po namin. Pagharian mo kami ng iyong kapangyarihan. Panahanan mo kami ng iyong banal na Espiritu. Nang taglayin po ng bawat isa po sa amin, ang kadakilaan meron ka, Panginoong Hesus. Nang taglayin ng bawat isa sa amin, ang kaluwalhatian meron ka, Panginoong Hesukristo. Makita sa bawat isa po sa amin. Salamat, Panginoong Hesus, na nanalig kami ngayon. Kung ang mga taong iyon na nagbigay sa iyo ng panahon para katagpuin ka sa ilang na iyon, may panahon ka rin, Panginoong Hesus, para sa lahat ng nakarating dito ngayon. Taas natin ang lahat ng mga bagay na nais natin taas sa Panginoong Hesus. At habang nakataas, awitin po natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Yung mga bag, yakapin niyo po. May magagawa ang Diyos. Panghawakan mo ngayon na mangyayari ang lahat mong hinihiling. Magkatotoo sa buhay mo ang pangako Kung ng ako'y Diyos maging ngayon. tapat, Magkakatotoo sa atin ang mga pangako ng Diyos sa lugar Kanya na ay ito. susunod. Lahat ng pangako niya para sa lahat ng nananalig sa Kanya, magkakatotoo sa buhay natin. Sa ngalan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang Diyos, alam kong diringgin Hallelujah. ang Diyos. Hallelujah. Alam kong diringgin ang Diyos. Ang samo ko, alam kong Hallelujah. May diringgin panahon siya para ang dinggin ngayon Diyos. ang ating kahilingan. Kung ako'y maging tapat, sa Kanya ay susunod. Alam kong diringgin ang Diyos ang samo ko. Alam kong may magagawa. Magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa. Kung ako'y maging tapat, sa Kanya ay susunod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Sabihin po natin, Panginoong Hesus, Panginoong Jesus, salamat salamat sa pagtugon mo sa pagtugon mo sa aking sa kahilingan. aking kahilingan. Sa lugar na ito, Sa lugar na ito, patuloy kitang patuloy kita kakatagpuin. kakatagpuin. Kakatagpuin niyo ba lagi si Lord sa lugar na ito? Amen. Ama, pagpalain mo po ang lugar na ito na itinakda mo upang ikaw ay aming katagpuin. Pagpalain mo ang mga namamahala sa lugar na ito. Pagpalain mo ang lahat, O Diyos, ng tahanan sa paligid ng lugar na ito, Panginoong Hesus. Ang mga pagpapala mo, Panginoong Hesus, padaluyin sa kanilang buhay, dakilang Al-Shaddai, sa ngalan ng Panginoong Hesus. Ang lahat na to, Ama, ay binabalik na namin sa iyo ang lahat ng kapurihan at kaluwalhatian sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Papurihan at pasalamatan natin ang ating Panginoong Hesukristo. Patuloy kayong samahan ng Diyos at pagpalain sa lahat ng inyong gagawin. Awitin po natin yung mahal ka ng Panginoon. At batiin nyo ang bawat isa at sabihin nyo, mahal ka ng Panginoon. Mahal ka ng Panginoon. Mahal ka ng Panginoon. Mahal ka ng
Praise the Lord. Hallelujah. Reminders lang po mga kapatid ko kay Kristo. Salamat po sa ating kapatid, Brother Edgar Reresio, sa magandang salita ng Diyos. Sa 17 po, dito po tayo sa baba, sa church. Chinese New Year po yun mga kapatid. Sa 18, sa simbahan po tayo. Sa 19 po dito sa school ground. So tatlo yan, 17, 18, and 19. Ang malaking gawain dito po sa school ground. Gate po open, 11 o'clock. Salamat at manatili po tayo nakatayo at aming samahan ang Salmo 91. Si Sister Lolet Piña. Dasalin po natin ang awit ng pagtitiwala sa Diyos, Salmo 91. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, moog ka't tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag. At kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusob, pagsapit ng araw. Ni sano pa mang darating na salot, pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y nagmamasid at sa panonood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang. At ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratal. Kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin ng maraming anghel silang susubaybay. Kahit sang dako ika'y maparoon, tiyak iingatan. Sa kalingang palad ay tatayo ka't silang magtataas, nang hindi masaktan ng mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maaano sa mga serpiente't liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa'y pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ko ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang makapangyarihang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Praise God. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon, at sa ating mga kapatid, brothers and sister. Magsama-sama po ulit tayo sa 17, 18, and 19. At sa darating na Sunday, sister. Yes. See you on Chinese New Year po at sa Sunday.
Salamat. Salamat God bless po. you God bless. all. Ingat po kayo. Ingat daw kami ko.